Hot topic ng mga marites ngayon, ang tungkol sa kontrobersyal na kasal kung saan ang abay kahati raw sa puso ng groom. Nung una, tila pabiro lang na nilagyan ng caption ng iba ang viral wedding photong ito. In the event that the bride is unable to fulfill her duties, the maid of honor will take her place. Ang kapal ng muka, parang siya ang ikakasal. Pero ang ilang nakadalo mismo sa kasal na nangyari sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa bayan ng Dimyao sa Bohol, may napansin din daw talagang kakaiba. Nakita ko kung gaano ka-close si saka si Alice. Iba talaga, parang may relasyon sila. Para malaman kung may batayan ba ang mga pinagpipiestahan ng mga marites ngayon online, tinuntun namin ang bride, ang 26 anyos na si Joremy. Ang babae raw na kasama nila ng kanyang groom sa kanilang wedding photo, hindi niya maid of honor, kundi best woman ng kanyang groom na si Alice. Palakpakan for the best woman. Masakit po sa akin kasi I was supposed to be the best woman because it was my wedding. My husband keeps insisting that is the only best woman there because the only family he have there. Kahit masakit po, pumayag na lang po ako para maging successful na lang yung wedding namin. Nito lang July 4 nung nakilala ni Joremy sa dating app ang Slovenian na si Alice. Siya po yung unang nag-approach sa akin. 3 to 4 days yata po bago ako po nakapag-decide na makipagkita in person. Kasi that time sabi niya na nandito na po siya sa Banglaw. Na-discourage po ako kasi gusto ko yung susunduin mo ba sa airport tapos yung may background na music. Sa pakiwari niya, malinis naman daw ang intensyon ni Alice. Kaya mabilis na nahulog ang loob niya rito. At makalipas lang ang halos isang linggo. Naging MU agad kami July 8. Nag-decide nga po siya nga. Hindi ko po talaga in-expect na totoo yun kasi who would marry at that very fast time. Pinakilala niya po ako sa parents niya. Through chat po, he told his parents that I'm finally the one that I want to marry for the rest of my life. Pero sa tuwing lumalabas daw sila ni Alice, may lagi raw silang kasama. Ang girl best friend nito, ang 23 anyos na Pilipina rin, si Betty. Hindi niya tunay na pangalan. Pinakilala po siya sa akin ni Alice. Tinuring ko nga po yung tunay na kapatid minimake-upan ko po siya minsan. Ano yung binili ko para sa akin? 2 po yung binili ko, tapos binigay ko po sa kanya. Katunayan, bago ang kasal sa simbahan, sa kanilang virtual civil wedding nitong July 19, present din si Betty para maging witness. You may now celebrate as a married couple! Yay! Congrats! Kalaunan, si Joremy kinukutuban na raw. It's really like clingy. Kahit ilang beses ko pa po siyang pagsabihan. Come here in the apartment po when I'm not around. Have work like that during weekdays. Pinapaalam po sa akin na Alice na here, cooking for us like that. Sabi ko, what? Why is she cooking? We have food there. Parang papapil talaga siya. Te, best friend nga lang po kasi kami. Hanggang nitong August 7, sina Alice at Joremy nagpakasal na sa simbahan. At dahil wala raw ibang kaanak sa Pilipinas si Alice, pinakiusapan daw nito na maging best woman sa kanilang kasal. Sabi ko nga, sana sila na lang kinasal. Hindi niya pinapansin yung asawa niya. Hindi sila nag-usap, hindi sila nagkatabi sa sasakyan nila. Sobrang sakit noon para sa part ko. Talagang like sumabog na po ako from reception up to here. Gusto ko siyang kausapin mahinang. Why did you do this to me? Gusto ko sipain siya. Ganun. Malis ka dyan, ako dyan. Pero ayoko kasi gusto ko pakiusapan lang sana. Sa kabila nito, natuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Si Betty nagbigay pa ng congratulatory message sa kanilang reception. Wish you all the best. And Buang, always remember that. And Ate Jo, always remember that I'm always there. If you need anything, you need someone to talk, I'm always there, both of you guys. Wish you all the best and I love you. Congrats.
Ayon din kay Jorimy, nalaman niya na bago pa niya nakilala si Alice, meron itong 10 buwang naka-LDR o long distance relationship dito sa Pilipinas. At walang iba kundi ang kapatid daw ni Betty. Si Betty raw ang nag-comfort kay Alice nung galing ito sa breakup. At matapos ang kasal ni Jorimy at Alice, ayon kay Jorimy, sina Alice at Betty madalas pa rin daw magkasama. I confronted him po. Again, you're going and sin again. To be honest, honey, I love you so much like that. Before the wedding, after the church wedding, everything was changed like that. Sinisigawan niya, sabi niya sa akin, move away, bring all your things. You're not my honey anymore. You never like listen to me. Always there for me, care for me. And I was like, what? Kasi sobrang sakit na marinig yun sa asawa mo. Hanggang humantong ang lahat sa sukdulan at si Jorimy at si Alice nagkahiwalay. At mula noon, madalas nang balisa at walang gana sa pagkain si Jorimy. Kaya naman ito lang Lunes, na-confine na siya sa ospital. Pagod na yung katawan ko pero yung utak ko walang malaban pa eh. Si Alice naman, may ilang araw na ring hindi nagpaparamdam. Kaya sinubukan itong puntahan ni Jorimy sa dati nilang apartment. Magpang-abot kaya sila? Nag-inom pa pala sila dito kasi ang daming battle eh. At ano naman ang masasabi ng best woman sa kasal sa lahat ng mga aligasyon at haka-haka? Kung di ka gusto nga maabot ta bisag asa sa barangay Damag Tubi ha, asa man ka nako kuhaon ka nako bisag asa ka. Di ko gusto nga mamatay nga wa ko kadungog sa inyong side. Kinala ko. Saan ko? Magbigay kaya ng kanilang panig ang groom at ang best woman? I will just explain my side of the story. Kaya po ba kayo? Susunod na! Biyernes ng umaga, pinuntahan ng aming team ang boarding house ni Betty. Tao po. Hello, ma'am. Dito, naabutan nila si Betty. Nandyan po ba si Alice? Wala po siya dito. Kaya po ba kayo? Pero tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. Sa pag-asang makausap ang kanyang mister, si Jorimy, muling binalikan ang dati nilang apartment ni Alice. Wala yung laptop niya. Bago umaalis po siya, hindi niya po dinadala usually yung laptop niya. Nag-inom pa pala sila dito kasi ang daming battle eh. So makikita mo talaga na nagluluto, which is Alice don't do cooking. Dahil wala siyang inabutan, si Jorimy, tinupi na lang ang naiwang damit ni Alice. At inayos ang natanggap nilang mga regalo sa kasal. hinala siya na may other woman yung husband niya, maghanap siya ng mga ebidensya. Kung mapatunayan niya na totoo yun, so pwedeng ma-violate ng vowsy, pwede siyang i-prosecute ng gobyerno. Sa kanyang vlog, si Alice nagpaliwanag. What angers me, it was me and Jorimy talk about the wedding. I would like my best woman on the wedding, and she said, oh no, then we will have no wedding. She said, okay, we will be on your side because you don't have nobody, come to the wedding, everything fine. I realized that she go behind my back, put in the places to be my best man, the person who I even didn't know, they are start pushing away and start acting badly toward us too. I was angry. We make a deal that distance herself from me, and
like this. I don't understand. You're spreading lies around the Philippines. This is not good. I always love Germany, but I cannot live in the so toxic environment. Kung ano yung pinost ng babae against sa kapwa niya babae, kung may malis or may kung attended ng malis yung pinost, baka may pananagutan siya sa cyber libel. Nakita ko na meron siyang emotional disturbance. Malaking bahagi sa kanyang sitwasyon ngayon ang selos. Na isang buwan pa lang silang magkakilala, tapos na pagdesisyon na nila na magpakasal agad, ito ay malaki talagang factor. Along the way, hindi sila magkakaintindihan. To Alice, honey, I want to talk to you and I want to hear your side. Why did you do this to me? Where did I go wrong? And explain to me everything. I want to hear your side also. Ang pagpapakasal, malaking desisyon. Sabi nga ng matatanda, hindi ito parang kanin lang na pwedeng isubo pagkatapos iluluwa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.